So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, another unboxing na naman ng ating itatakelin this time. Ito na po. Ito na yung legit Nubia Neo 3 5G. Okay kaya to? Ano pa pinagkaiba sa 4G? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, finally nakabili na rin tayo ng Nubia Neo 3 5G at yun nga, nakakatawa kasi nung first impressions ko neto. Akala ko kasi wala talaga siyang 4G kasi wala rin namang in-specify dun sa website ng Nubia na merong 4G version to. So yung first in order natin nung March 20 plus ata yun is 4G version, and then nilabas sila to ng March 30, 2025 yung 5G at itong Neo GT. So itong dalawang to ay sabay ni launch ng Nubia dito sa Philippines yung March 30. Inuna lang nila yung 4G. Now, sobrang dami ring naguluhan doon, to be honest. Akala kasi nung iba wala talagang 4G. Ako rin, akala ko wala talagang 4G kasi bago ko naman din in-order yon, sinearch ko rin muna kung may 4G version ba. Kasi yung chipset na nilalagay nila doon is Unisoc 8100. Tinignan ko rin naman yan sa mga site. Wala namang 4G version. Wala rin namang 4G version yon. So, siguro tinanggal nila yung 5G capability ng Unisoc 8100 para hindi siya 5G capable, pero ito is iba chipset nito, the Unisoc 8300 mga ka-J-Vlogs. Mas expensive siya of course compared to sa 4G dahil ang SRP nito mga ka-J-Vlog is 9,999 pesos or almost 10,000 pesos for the 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Compared to sa 4G, ang SRP nun is 7,999 pesos or almost 8,000 pesos na merong 8GB of RAM and 128GB of internal storage. So kung maano nyo doon, 2,000 pesos na yung price difference ng 4G at 5G. Kaya syempre, very crucial din yung phone comparison or very crucial din yung buying decision ng mga ibang consumers kasi 2,000 na magpa 5G na tapos naka OLED display pa. For me, abangan na lang natin yan sa ating phone comparison. Gagawa rin tayo ng phone comparison, Nubia Neo 3 5G versus 4G. Pero yun, kung interested kayo dito sa smartphone na to, ilalagay ko po yung link na ito sa description box. Ang maganda kasi, inabangan ko to sa 4-4 sale, nakakuha pa tayo neto. O, diba? Libreng wireless earbuds. So, binili natin to na may free earbuds at below SRP. Nakuha ko lang to sa halagang 8 plus. Itong Nubia Neo 3 5G. So, ang maganda rin doon sa online, meron sila mga payment method or easy payment methods para sa inyo. Kumbaga, pwede nyo siya makuha ng installment. So, kung interested nga kayo dyan, yung link na itong smartphone na to ay nasa description box. At yung color naman na binili natin, syempre, yellow yung 4G para naman din may pagkomparo tayo. Binili naman natin yung Cyber Silver. So, tara mga J-Vlog, samahan nyo unbox itong bagong labas sa Nubia Neo 3 5G. Ito yung box ng Nubia Neo 3 5G. So, same na same lang naman doon sa box ng Nubia Neo 3 4G. At ang kinuha naman nating color for today is yung ano naman, yung silver. Kasi kinuha natin yung yellow. Same yung GT yellow din ang kinuha natin. So, ito siya. Nubia Neo 3 5G. Same na same lang to ng design sa 4G. Kaya, ano lang din, hindi naman tayo maninibago dyan. Pero, iba sila ng specs sa display kasi ito AMOLED or OLED. Ayan. So, pag in-open natin dito, ito yung mga quick specifications niya. Meron tayong powerful performance sa Unisoc 8300, 6 nanometer. Excellent display. 6.8 inches, napakalaki. Super endurance, 6K battery with 33 watt bypass charging. AI game space and a dual shoulder trigger button. Mamaya na to. Check muna natin yung content ng box. At ang maganda palang balita mga J-Vlog, nung bumili rin tayo nito, may freebie tayong wireless headset. So, binili kasi natin to ng 4.4. Meron tayong freebie. Even dito, nung binili natin tong Nubia Neo 3 GT, meron din tayong libreng wireless headset. So, baka magkakuha pa rin kayo niyan or abangan nyo sa payday. Abangan nyo sa payday, baka meron pa silang freebie. Okay, open natin yung box at ang magandang balita present po. Oy, so hindi siya si Maring Jelly case, it's Maring hard case. So, si Maring hard case ang included. Meron tayo dito si Baby SIM eject tool na mukhang katol. Warranty card and quick information guide. And syempre, ito yung kanilang 33 watt fast charging brick. Si paring brick to. At maganda kay paring brick dito, yung port niya is type C na. So, hindi siya type A. So, magandang balita na mga entry level ngayon na ganito is na recognize na nila. Even yung dulo, kailangan na rin pong USB type C. C to C na talaga ang best na data, fast charging.
So, tingnan natin si Nubia Neo 3 5G. Ito siya. Sinan natin siya sa kanyang plastic. Slide lang natin. So, yung tinatawag nila na color na yan is, I think, Cyber Silver. So, tingnan natin itong Nubia Neo 3 5G in Cyber Silver. So, in 3, 2, 1. Yun. So, maganda to. Maganda tong silver. Kasi syempre nakita na natin yung yellow dun sa Nubia Neo 3 4G. Na akala ko nga 5G yun. So, may version palang 5G kaya pinurchase din natin. So, solid din pala to mga ka-J-Vlog itong 5G version. Ang ganda na itong Cyber Silver. Mas piniprefer ko to sa yellow. Siyempre, ito yung very famous sila na RGB lighting na mata. So, meron tayong 3 dyan and dual rear camera system. Glossy, plastic, polycarbonate siya and matte po yung frame niya which is polycarbonate din. Yun nga lang, dito sa silver, medyo prone siya sa mga fingerprint scanner. Kaya, lagyan nyo agad siya ng case or jelly case, mas okay siya. Tapos, dito sa right side, nandito ang ating power button and yung kanyang shoulder trigger buttons. And I think it's side-mounted fingerprint scanner siya kasi lubog eh. Sa taas is microphone. Sa left side is yung SIM tray and yung volume rocker. Sa baba naman is microphone, Type-C port, and yung speaker grills niya. So, ito yung shoulder trigger button. Very helpful to mga J-Vlog pag naglalaro kayo. Nagustuhan ko to. And ang magandang balita pag bibili nyo to is meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. So, open na natin si Nubia Neo 3 5G. Ayan, Nubia powered by Android. So, lagay natin si Maring hard case as a protection. O, di ba? So, hindi ko to nire-recommend na pang matagalang protection. Kasi, ayan open yung gilid niya. So, gamitin nyo muna to sa temporary case. Okay? So, setup ko muna to si Nubia Neo 3 5G. Balik ako kayo. Then, mga ka-J-Vlog, na setup na natin ito si Nubia Neo 3 5G. Same na same lang naman sila ng mga wallpaper. Yung electric pan na yan. So, yun nga. Dito is OLED to. OLED si Nubia Neo 3 5G. Ang ganda. Ang ganda ng display niya. So, yung 4G niya nga is IPS pero hindi siya to be honest, nung ginamit ko yun, maganda rin naman yung quality ng display niya. Mukha rin naman, mataas kasi yung nits of brightness niya. Ito is OLED, very, talaga, detailed yung nyo. Yung mga icons niya, nagpop up talaga yung colors. So, tingnan natin yung quick specs na ito sa about phone niya. So, magandang balita nga dito is naka Android 15 na rin si Nubia Neo 3 4G or Nubia Neo 3 5G. And the available storage is 222 GB. So, ang laki agad ng nakain na storage, 32.82 GB. So, mas malaki yung kinain na storage nito compared dun sa Neo 3 GT. And meron pala tong I think 8 GB of physical RAM and 12 GB of extended RAM. So, malaki na yung nakain kasi syempre kinuha nila yung 12 GB of RAM na extended dun sa storage nyo. And, ayun, powered siya ng Unisoc Tiger 8300 5G to. Ayan, resolution is 2030 by 900. Ayan. At ang magandang balita dito is meron siyang refresh rate up to 120 Hz. So, very smooth itong smartphone na to. So, ang maganda rin dito is yung kanyang game space na makikita rin natin sa Nubia Neo 3 4G. Solid yon and nandito yan sa 5G. Yung trigger button mga J-Vlog, pwede nyo yan i-set up doon sa mismong game. I-slide nyo lang dito sa upper corner ng inyong device para makuha nyo yung menu ng game space. Tapos pwede nyo i-set yung shoulder trigger button sa game na yon. So yun mga J-Vlog, next naman. So yun mga J-Vlog, nakita nyo ni unboxing and hands-on natin dito sa Nubia Neo 3 5G. Next naman is gusto ko share sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to. Ngayong action lang natin siyang nahawakan. Number 1, yung display. Yung display, napaka-solid. Ang laki. Meron siyang 6.8 inches. So, AMOLED display nga tong smartphone na to. Maganda rin dito is mataas ang resolution niya. Full HD+, 1080p resolution. And okay naman din yung brightness niya. Mataas din naman. So, okay naman yung nits of brightness niya. At nakasupport siya sa 120Hz screen refresh rate for smoother animation. So,
Pag maglalaro kayo dito, matik mga ka-J-Vlog, may enjoy nyo yung viewing experience naman dito sa Nubia Neo 3 5G. Malaki na nga yung screen niya and mataas pa yung resolution. At when it comes sa screen size naman doon sa kanyang 4G version, pareho sila ng laki. And yung 4G nga is an IPS LCD. Tapos ito is AMOLED. So mas okay syempre yung AMOLED, 2,000 difference tapos saka AMOLED na. Mas prefer ko pa rin yung display na itong 5G version. Next mga ka-J-Vlog is yung kanyang chipset. So yung chipset niya is iba nga doon sa 4G, the Unisoc 8100 doon sa 4G. Ito is the Unisoc 8300. So hindi pa natin natatry yung chipset na yan. Dito pa lang natin yan matatry sa Nubia Neo 3 5G. Pero ito malupit, doon pa lang sa 4G na merong Unisoc 8100 is superb na yung performance ng Nubia Neo 3 4G. Na-handle niya lahat ng tinest nating game. Sobrang natuwa ako sa performance na yun dahil sa ganong halaga na 6,000 lang natin siya nakuha sa online, kaya na mag-handle ng mga modern games today tapos smooth pa. Paano pa kaya dito sa 5G, ina-expect din natin na meron itong magandang performance at napakalaking tulong mga ka-J-Vlog yung game space na ito. Talagang nakafocus siya on gaming itong device na to dahil ang ganda ng game space niya and meron siyang shoulder trigger button dito. Itong shoulder trigger button is touch sensitive po ito or touch sensor. Masiset nyo to throughout the game. May game space doon sa game. Pag inopen nyo yung game, may game space na menu doon. Doon nyo ma-activate or magagamit or mako-customize yung trigger button. Very helpful itong trigger button pag naglalaro kayo ng mga shooting game like COD, Farlight 84, PUBG. Ayan, okay na okay gamitin itong shoulder trigger button ng Nubia Neo 3 5G. So, yun din yung maganda dito. Next, mga ka-J-Vlog, yung design. Design is very familiar din sa 4G. Wala namang pinagkaiba. Super identical. And ito maganda dito, meron siyang RGB lighting. Kaya sa mga gamers out there dyan, ayan, kung naghanap kayo ng isang smartphone na merong RGB lighting, ito napaka-solid. Itong matang to, umiilaw yan. Pwede nyo rin ito i-personalize throughout the game habang lumalabas ito pag naglalaro kayo. Magagamit nyo ito pag naglalaro kayo and I think pwede rin siya pag hindi kayo nag-games. Pwede nyo i-customize itong RGB lighting ng Nubia Neo 3 5G. So solid, when it comes sa design, pang gamers talaga. Hindi naman siya mabigat, yun yung maganda doon, hindi kayo makangawit maglaro dito sa Nubia Neo 3 5G. Kumbaga, sa presyo na below 10,000 pesos sa an entry-level 5G gaming smartphone, napaka-solid nitong Nubia Neo 3 5G. Design pa lang, maganda na rin. Next, yung camera. Camera, nakapag-few tests sa tayo dito. Ito yung nakakatuwa. Hindi lang to nagfo-focus sa gaming. Camera performance as well is maganda rin. Nagulat ako kasi yung secondary camera nito is depth sensor, pero meron siyang telephoto lens. Yun yung maganda dito. Parang ano to, yung sa iPhone, yung merong fusion camera. Kahit na isa, yung main camera niya, pwede tayong gumamit ng many functionality to. Tulad nito, meron po itong telephoto mode na very helpful din sa mga ibang consumers. So, ewan ko ba, ano pang purpose ng depth sensor? Sana ginawa na lang nilang ultra-wide para may combo-combo, di ba? Pero again, when it comes sa camera quality, maganda rin naman na mapoprovide ng Nubia Neo 3 5G. Next mga ka-J-Vlog sa speakers, dun pa lang sa 4G, maganda na yung speakers nun. Paano pa kaya itong 5G? So, dual stereo speakers for immersive sound, itong device na to. Kaya pag maglalaro kayo or manonood, paniguradong malakas ang inyong, paniguradong mabibigyan kayo nito ng awesome immersive sound. Siyempre, maganda rin yung kanyang base quality. Next, yung kanyang battery. So, napakakunat ng battery nito, 6,000 mAh. Perfect na perfect talaga siya for gamers. At ang maganda doon, 33 watt fast charging naman siya. I think sa ganitong presyo na below 10,000 pesos is ang minimum na. Sa mga presyo na 6,000 to 10,000 pesos is 33 watts fast charging na talaga. So, yung 6K na yan, siguro within an hour, full charge yun naman dito sa 33 watt fast charging rate ng Nubia Neo 3 5G. So, very convenient mag-charge. Makunat pa ang kanyang battery capacity. Maganda rin dito, meron siyang ingress protection 54 or IP54 water or IP54 splash resistance. So, pwede siyang matalsik-talsikan ng tubig mga ka-J-Vlog. Kung kanyari, gagamitin nyo to sa motor for navigation, umulan. Ayan, meron siyang water protection at dust protection. So, yun mga ka-J-Vlog, yung ating first impression so far dito sa Nubia Neo 3 5G. Napaka-solid, lalo-lalo na pag nabili nyo to sa online, 8,000 plus. Meron na kayong 5G gaming smartphone. At yun nga, sinabi ko yung SRP niya dahil ang SRP niya is almost 10,000 pesos kasi there's a possibility yan po ang mabili niyong price sa mall. So kung interested kayo dito, definitely maganda siyang i-recommend sa inyo kung naghanap kayo ng budget gaming smartphone ngayong 2025.
I-click nyo na yung link sa description box, malay nyo makakuha pa kayo or makahabol kayo doon sa may libreng earphone. Napakaganda ng deal. Makukuha nyo tong Nubia Neo 3 5G. So, i-check nyo na yung link sa description box, i-add to cart nyo na itong smartphone na to.